Bumuhos ang mensahe ng panalangin at kalungkutan para sa sikat na komedyanteng ito matapos niyang ibahagi na may taning na ang kanyang buhay. Sa industriya ng showbiz, hindi maikakailan na marami sa ating mga iniidolo ang dumaraan din sa mabibigat na laban na kadalasan ay hindi nakikita sa entablado o telebisyon. Sa likod ng mga tawa, palakpak at saya na ibinibigay nila sa publiko, may mga lihim silang pinapasan. Sa mga nakaraang taon nilang personalidad na ang namaalam ng mas maaga kaysa inaasahan, dulot ng malubhang sakit. Kaya naman marami ang nalungkot nang malaman na may pinagdadaanan na malubhang sakit na komedyanteng ito na nagpapasaya sa maraming tao. Matatanda ang una siyang sumikat dahil sa kanyang kakaibang talento sa panggagaya sa yumaong superstar na si Nora Honor. Sa mga comedy bars, siya ay naging paborito. Laging dinudumog ng mga manonood hindi lang dahil sa pagpapatawa, kundi pati na rin sa kanyang mahusay na pag-awit at makulay na personalidad. Hanggang sa latest episode ng Kapuso Mo Jessica Soho, marami ang nagulat at nalungkot na makita ang lagay ngayon ng komedyanteng si Ate Kay. Ibinahagi nga niya na mayroon siyang stage 4 cancer na kung tawagin ay pallid tumor mucoepidermoid cancer versus squamous cell carcinoma. Ang mucoepidermoid cancer ay isang uri ng tumor na karaniwang nagmumula sa salivary glands at may halo-halong selula gaya ng mucous at epidermoid cells. Samantalang squamous cell carcinoma naman ay nagmumula sa squamous cells na bumabalot sa balat at lining ng ilang bahagi ng katawan, mas agresibo at mabilis kumalat. Ayon sa kanya, nagsimula lamang ito sa simpleng pamamaga. Una raw ay pinagsabihan lang siya ng mga kasama sa trabaho na hindi na pantay ang kanyang mukha kaya't nagpa-check up siya. Kalaunan isang biopsy ang nirekomenda. Bagaman binay ng unang findings, unti-unti raw lumala ang kondisyon. Habang nasa abroad para sa isang show, napansin niyang lumalaki na ito at tuloy-tuloy ang pagdurugo. Matapos sa ilang test ay lumabas nga na mayroon siyang cancer. Ikinuwento ni Ate Gay na sinabi raw sa kanya na hindi na siya aabot hanggang 2026 at wala nang lunas sa kaniyang sakit. Ibinahagi ni Ate Gay na madalas daw siyang umiyak sa gabi tanong ng tanong kung bakit siya. Ngunit sa kabila ng lahat, humihiling siya ng panalangin at lakas.